Bakit hindi ka nakakaipon? At napakasimple ng sagot, kapatid, baka iniisip mo na nagbibiro ako sa'yo. Ang sagot ay hindi ka kasi nagtatabi ng ipon mo bago ka gumastos doon sa buwan na pagkatapos mo makuha yung sahod mo. O di kaya lingguhan o kinsenas, depende sa kung ano yung pagsahod sa'yo. Kahit ano man yung term ng payment mo, ay dapat mauna yung pag-ipon mo kaysa doon sa paggastos mo sa lahat ng mga pangangailangan at gusto mo. Kasi kapag unahin natin yung paggastos natin, tapos yung matera lang ang maiipon natin, ay wala talagang matitira sa atin kasi yung expenses natin na nakasalalay nga sa pagnanasa natin or gusto natin, ay wala namang hanggan. Pwedeng infinite ang expenses or yung gastos natin. Kung kaya kailangan talaga natin unahin ang ating pag-ipon para kung ano yung matitira dyan ay yun yung pagkakasyahin natin. Yan yung tinatawag nga na budget. Kung hindi mo matutunan ang pinaka-basic na ito ay hindi ka ever yayaman. Kasi ang pinaka-pundasyon sa lahat ng pagiging mayaman ay ang pag-iipon. Kahit na malakas yung kita mo pero malakas din yung gastos mo, ay hindi ka yayaman. Kaya nga may nagsasabi, 'di ba, na ang isang milyonaryo bago siya naging milyonaryo ay naging iponaryo siya. Kahit anong halaga ay kailangan matuto kang mag-ipon. Kung kaya para nga magawa ito ng maayos ay kailangan, halimbawa ay meron kang 20,000 na sahod, ay magtabi ka halimbawa ng at least 20% dyan. So 4,000 yan kung 20,000 yung kita mo. Tapos yung 16,000 na natitira, yan ang pagkakasyahin mo sa paggastos mo. Pero kasama na rin yan yung pagbigay mo sa ibang mga tao, tapos sa mga taxes at iba pang kailangan bayaran. O di kaya magbibigay ka ng pera doon sa mga nangangailangan na kamag-anak mo or mga kaibigan mo. Basta ang pinaka-importante unahin nyo yung itatabi nyo para sa ipon. Mas malaking halaga para sa ipon ay mas maganda. Pero para magawa natin ito, kailangan talaga natin ng disiplina sa ating mga sarili. Kasi kung wala tayong disiplina ay hindi natin malilimitahan ang sarili natin na kailangan ganito lang yung budget natin na pagkakasyahin sa isang buwan at mauubos lang talaga natin yung pera natin. Kahit gaano kaliit ang sahod natin ay pwede pa rin tayong mag-ipon. Kahit na halimbawa ay 10 pesos lang kada araw ang ipunin natin, ay magiging malaki yan sa katagalan ng panahon. Sabihin natin 10 pesos per day, magiging 300 yan sa isang buwan. Yan yung pinakamaliit ng example halimbawa. Pero kapag mas malaki syempre yung itatabi natin sa katagalan ng panahon, ay magiging malaki din yan. Para hindi na natin poproblemahin na kung may kailangan talaga tayo sa katagalan ng panahon, ay meron tayong pagkukunan, meron tayong dudukutin na pera sa ating mga pitaka dahil meron tayong pag-iipon na dahil nga doon sa sakripisyo natin sa una pang panahon at patuloy natin ginagawa yon hanggang lumaki na talaga yung mga maliit na ipon natin, nagdagdag na talaga sila sa isa't isa. Lahat ng mga tao na nakaipon ng malaking halaga sa ngayon ay dahil nga meron silang disiplina at tuloy-tuloy nga ang paglagay nila ng pera doon sa ipon nila. Kahit maliit lang, importante ay tuloy-tuloy at palagi tayong nagtatabi. Kung matutunan natin ngayon na kung ano yung gagastusin natin ay hindi tayo sosobra doon sa kung ano yung kinikita natin, palagi tayong may ipon at hindi na natin kailangan nga ng utang. Napakasimpleng konsepto pero alam nyo, hindi nga nagagawa ng maraming tao ito. Kaya nga ay maraming tao ay nasasadlak nga sa kahirapan dahil hindi nila ginagawa kung ano ang karapat-dapat para makalampas sila sa kahirapan na yan. Hindi ibig sabihin na malaki ang kita mo na mayaman ka na. Ang importante, yung tama yung mga habits at mga mindset mo tungkol sa kayamanan para tunay na maging mayaman ka sa katagalan ng panahon. Mas long-term yung iniisip natin kapag mayaman tayo. Dahil ang yaman ay ang iniimbak na pera na dulot nga sa ating pagsakripisyo at pagiging disiplinado sa ngayon para maging maayos ang ating kinabukasan at kung meron mga emergency na mangyari, ay meron tayong mapagkukunan ng kwarta. So ang pinaka-basic na kailangan natin gawin, ang pundasyon ng lahat ng kayamanan ay matuto tayong mag-ipon. Unang-unang part na itatabi ang savings or ang ipon bago natin gagastusin ang lahat ng pera na kinikita natin. Ang kayamanan ay hindi ang kung gaano tayo kalakas kumita, kundi ang gaano tayo kalakas o kadisiplinado pala mag-ipon. Kung gusto mong maging mayaman, ito ang pinakauna at pinakaimportante na kailangan mong malaman. So bakit ka hindi nakakaipon? Dahil nga ay hindi mo na itatabi ang pera bago nga gawin mo ang iba-ibang mga paggastos para sa mga pangangailangan at kagustuhan. Kaya nga kapag nakuha natin ang income or sahod natin, ang unang-unang dapat sana nating gawin ay ang magtabi para sa ipon at least 20%
tapos saka natin gagastusin ang natira. Matuto tayong mag-budget at para nga matulungan kayo doon sa pagbabudget na yan ay gumawa ako ng isang PDF na magiging gabay para sa inyo sa pag-budget. Lalagay ko lang dito yung mga reminders nga sa kung ano yung pinag-usapan natin dito at mga importanteng tips. Sana maklik mo ang link sa post description para sa free gabay sa pag-budget. Napaka-importante nito para maging balanse ang material sa spiritual kasi paano natin gagawin yung mga misyon natin sa buhay na spiritual kung wala tayong pagkukunan na pera. Kaya pangalagaan natin kung ano ang financial responsibility natin. Click mo ang link sa post description para sa free gabay sa pag-budget. Maraming salamat po at God bless.